Ano ba ang sinasabi ng Panginoon about the second coming? Number one is the so-called rapture, that is the theological terminology, and the coming of Jesus Christ on earth. The rapture ay hindi darating si Jesus dito sa lupa. He will not come on earth for the first phase of His coming. So ano ang mga signs nito? In the book of Matthew chapter 24, sinabi niya, if you see the fig tree, nakalagay dyan, and even in the book of Luke, fig tree represents Israel. Israel, because of their disobedience, pinakalat ito ng Diyos sa loob ng mahabang panahon. Marami sa kanilang pinatay, maraming nagkalat na mga Hudyo all over the world, from all over the world. That's part of their judgment. At namura ang Israel sa mahabang panahon. But because of the mercy of God, God made the promise, the covenant. Ang sinabi niya, I will bring you back to the land where I drive you out and make you a people and a nation. Now learn the parable of the fig tree. With his branch is yet tender, and put it forth leaves, you know that summer is nigh, meaning nagbabalikan. At nangyari ito, 1948. So 1948, Israel was once again established and recognized as part of the map. Bahagi na siya. And mula sa araw na yan, God established the nation of Israel at pinatatag niya pati ang kanilang military, economy, and so on and so forth. Marami pang mga girang nangyari, but God fought for them up to this day. So, marami mga nagsasabi na we are now heading to the tribulation, the great tribulation, which are the players of this in the book of Ezekiel chapter 38 to 39, Gog, Magog, and then Persia, that includes Sudan. Persia is Iran, and then Ethiopia is Sudan. Turkey, marami pa yan. But we are not yet in that situation now. Wala pa tayo dyan. That is after the tribulation. So ngayon ang pinag-uusapan natin is about the rapture. Now, ano ang sign na makikita natin muna? What is the sign that we can see sa rapture? That we are very close. Pag sinabing close, kasi yung end times, nagsimula yan 1948. 1948 yan. When God established the nation of Israel once again, and the people, that's the beginning. Now learn the parable of the fig tree. Fig tree is Israel. When his branch is yet tender, and put it forth leaves, you know that summer is nigh. So, hindi ito yung tinatawag natin the second coming na bababa si Christ dito. No. But what we're talking about is the rapture. Now, ano ba itong rapture? In the book of 1 Thessalonians, chapter 4, reading from verse 16. Makinig kayo. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So the rapture is the first resurrection of the dead body and the living body. Pari-pareho yan. Bakit yung living body? Because the Lord said, flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. So, ang mararapture, hindi yung katawan mo. It's not your physical body. Hindi yan. Kasi walang dugo at laman na makakapasok sa langit. So, hindi yan. Hindi yung katawang yan. Oo, that is the temple of God where the Holy Spirit dwells. Pero, depende kung totoo yan. At makikita natin later on na this is a series of teachings. Huwag kayong mawawala. Sama niyo pamilya ninyo, classmates ninyo, kaibigan ninyo. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God.
and the dead in Christ shall rise first. So dito, there's what we call the voice of the archangel. 2 is the trump or the trumpet of God. And what will happen? The dead in Christ shall rise first. So that's the mystery of God that for you to understand is you need to have the revelation of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, hindi mo maintindihan yan. Okay, next verse. Then we which are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So the meeting place is in the air, not in heaven. Sa himpapawid. Maraming nagtuturo, we are going to heaven. No, not yet. Hindi pa, hindi. In the air. Ang tanong dito, paano ka titira sa air? Aba, yung katawan mo hindi pwede. Hindi pwede yan. Agila pwede. Then we which are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Bibigyan ko kayo ng para maliwanag sa inyo. Nakakita ba kayo ng balon na kulang sa hangin at yung isa naman ay tama ang hangin niya? Yung balon na yung pag binitawan mo, nasa taas lang yan. Hindi yan malalaglag. Nakita niyo? Pero yung balon na walang hangin, kahit anong pang gawin mo, hindi talaga tataas yan. So kusa yan na tumataas because mayroon siyang hangin sa loob niya. At yun ang gumagawa nun para siya ay manatili sa itaas. Para magkaroon kayo ng idea. Then we which are alive and remain shall be caught up. So the rapture, the original word used for the rapture is caught up together. Caught up together. Sa New Living Translation. Then together with them we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds. Everybody say caught up. In the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. So hindi langit ang sinasabi rito. We are going to meet the Lord saan? Sa himpapawid. That's a meeting place. Verse 18. So encourage each other with these words. Bawat isa, if you have the Holy Spirit, you must be encouraged. Because the Holy Spirit Himself is the Comforter. Siya Comforter. Siya mismo nagbibigay sa iyo ng lakas. He inspired you. He puts the fire of God in your life. And so, ano ang palatandaan dito? Sinabi niya in the book of Matthew and even the book of Luke, sinabi niya, kung ano ang panahon ni Noah before the flood. The same thing na mangyayari before the rapture. It's not yung gera na yan, okay lang yan. In fact, magkakaroon pa yan ng peace to introduce the Antichrist. Kaya don't worry about that. Don't worry about yung nangyari na yan. Kaya ngayon nagkaroon na sila ng peace negotiation, so hindi natin alam in the natural, but what we know is the Word of God. Okay, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Kung ano ang panahon ni Noah noon, but bago yun, gusto kong balikan ninyo because the clock, ang dapat bantayan ng tao is not America, it's not China, Russia, but Israel. Israel. Why? That is the nation of God. Itong nangyayari ngayon is not yet Ezekiel chapter 38 and 39, but Zechariah chapter 12. Pakiklik mo na yan. The burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretched forth the heavens and laid the foundation of the earth and formed the spirit of man within him. Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in the sheets both against Judah and against Jerusalem. So nangyari ito before the election ng US. Nagkaroon, pinasok sila, maraming pintay, maraming mga nirep, at maraming nadamay ng mga tao. But God is saying that I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about. Verse 3. And in that day
will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces. Though all the people of the earth be gathered together against it. So, this is what's happening now. The United Nations are against the Israel. Next verse. In the days of the Lord, I will smite every horse with astonishment, and his rider with madness, and will open mine eyes upon the house of Judah, and will smite every horse of the people with blindness. So ito ngayon ay nangyayari. Ongoing ito na nangyayari. Verse 5. Kasi kailan maintindihan ng bawat isa about the prophecy of the Word of God. And the governors of Judah shall say in their heart, the inhabitants of Jerusalem shall be my strength, and the Lord of hosts their God. Next verse. In that day will I make the governors of Judah like an hearth of fire among the wood, and like a torch of fire in a ship. And they shall devour all the people round about, on the right hand and on the left. And Jerusalem shall be inhabited again in her own place, even in Jerusalem. The Lord also shall save tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem do not magnify themselves against Judah. In that day shall the Lord defend, look, in that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem, and he that is feeble among them, at that day shall be as David. Ganon katapang ngayon. And the house of David shall be as God, as the angel of the Lord before them. And so this is what's happening. Ito ngayon ay talagang nakikita. Ibig sabihin, it's no longer a prophecy, it's already a word being fulfilled before our eyes. Hindi na natin hinintay nangyayari na ito. So ano ang mga last signs na makikita natin sa bago mag-rapture? Sinabi niya sa Matthew chapter 24, balikan natin, kung ano ang panahon ni Noah, ay siya rin ang maging panahon bago dumating ang rapture na yan. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Natingnan natin. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. So binanggit niya dito in general. Ano ang kalagayan ng tao? In the book of Isaiah chapter 5 verse 20. Ano ba ang nangyari during the time of Noah? Masyadong masama ang takbo ng buhay ng mga tao. People are ungodly. They were so ungodly. Wicked people. Materialistic people. Ang gusto lang nila, biyahe ng biyahe, kain, inom. They don't love God. Alam niyo ba ang judgment ng Diyos habang ginagawa mo yung pagsuway sa Kanya? Hindi ka naman i-judge kagaga. Wait for the timing of God. Mayroong oras palagi ang Diyos kung kailan niya ibubuhos ang kanyang judgment. So this is the last sign that we can see. Isaiah chapter 5 verse 20. Woe unto them that call evil good and good evil. Ito yung nangyayari. If you declare that you are a child of God, yung mga taong nagsasabing Kristiyano sila, against sila sa iyo. Why? Because they compromise. Even pastors and bishops na wala nang ginawa kundi to preach prosperity, deliverance, but without the Holy Spirit, this is deception and scam. So ito yung nakikita, and they call it good, even evil. Pagpapakasal ng parehong lalaki, babae, and then abortion, they call it good. Mga tao, they become so religious. But without the fire of God. Kaya maaaring may mga ilan sa inyo sa ngayon, you are so religious, you come here every Sunday, but you don't have the fire of God,
Ano masasabi ko? Repent. Magbago ka na. Why? Sapagkat ang trabaho ng Holy Spirit is to make your body on fire always for Jesus Christ. Woe unto them that call evil good and good evil. Anong nangyayari even gadgets? The moment of finances all over the world, good pa rin. Pero hindi ito ang sistema ng Diyos. There's so much deception. So this is the last sign na makikita natin. Mga tao diyan inside the church, maaaring may mga ilan sa inyo ngayon. You come here, but you are only religious. You are only religious. The Holy Spirit is not inside of you. You love the things of the world. You love money more than loving God. That is religious. When the rapture, when Jesus Christ will come, doon sa alapaap, ang mga taong ganito, you will not going to meet Jesus Christ. Why? Because you love the things of the world more than loving God. Tingnan natin in the book of Timothy, sinasabi, in the last days, perilous times shall come. It's not about the war. Hindi dahil sa mga gira. Now, ito ang rapture, makinig kayo mabuti. This know also, that in the last days, perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves. Anong mahal mo? Do you really love Jesus Christ or you are just yourself? If you love yourself more than loving Jesus, mali ka. Mali ka. Repent. Why? Kasi, upang ikaw maligtas ka, you don't need a religion. Hindi mo kailan pumunta ka dito to act as a religious person. If you come here, makinig kayo mabuti, make sure that you have the love of God being shaped by the Holy Ghost, and you have the fire of God willing even to the point of death for Jesus Christ. And that is the fire of the Holy Ghost. Yan ang tunay na pag-ibig. For men shall be lovers of their own selves. Why? Tingnan mo nga, pag may meeting ka, nagmamadali ka, pag may papasok ka para kumita ka ng pinagmamadali ka, bakit anong ginagawa ng katawan mo? Pagdating sa Diyos, you reserve more strength of your body to gain money, not asking God to give you the strength in order for you to obey God and ask God to fill you with the wisdom of God and the power of the Holy Ghost that will enable you to obey and serve God with gladness in your heart. Ilan sa inyo nahiya kayo sa inyong mga opisina? Repent. Repent. Kayo mga senior citizen, huwag magbago na kayong pag-iisip. Sabi mo sa katabi, bata ka pa. Wala ka pang 100 taon. Kaya kung ang edad mo ngayon, 40 ka pa lang, 50, bagong panganak ka pala. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, hindi to little the parents, disobedient to the man of God. Pinakikinggan mo, sinasabi niya, but you don't obey. Kasi parents, in the book of Ephesians, sinasabi niya, dalawa yan. Pakiklik ka muna doon sa Ephesians. Children, obey your parents in the Lord. Ito, this is what the apostle is saying. Children, obey your parents in the Lord. Why? For this is right. Sa mga natural na magulang, tatay at nanay, listen. At mga anak, verse 2, honor the father. Anong gagawin mo sa tatay at nanay mo? You have to respect and honor them. But when it comes to obedience, sa mga matters sa Diyos, that's another thing. Why? Maraming mga magulang, self-centered sila.
Honor thy father and mother. So, i-respeto niyo yung inyong mga magulang. Igalang sila. Honor thy father. Honor thy mother. Which is the first commandment with a promise. Why? Verse 3. That it may be well with thee, and thou mayst live long on the earth. Kaya pala maraming mga tao, hindi sila nabubuhay ng matagal kasi they don't honor their father and their mother. And they don't obey the parents in the Lord. Sino to? The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, teachers. Okay, go back. Hallelujah. Eh, yung mga nalilate, pasensya na kayo. Next time, medyo maaga na lang kayo. Kasi kamo, naubusan ka ng mino. Order na lang ulit tayo. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, and holy. Without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fears, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Mas mahal nila ang layaw, mas mahal nila ang pamamasya kaysa mahalin ng Diyos. I-check mo ang sarili mo. Sino ka ngayon? Next verse. Having a form of godliness, no? Ano sabi niya? Anong nakikita mo? They have the form. Mayroon silang anyong kabanalan. Ito'y mga Pharisees. They have the form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. No power. It's not the Holy Spirit working in their lives. Ibalik na natin ito sa New Living Translation. Tingnan niyo mabuti. So ito ang last sign na makikita natin before the rapture. They will act, verse 1. Verse 1 muna. So be careful. Sabi mo sa katabi, be careful, and if your life is not living in accordance to the principle of God, now is the time. Make a decision very quick. Repent. Sabi mo, repent. Repent. Why? Sinabi ng Panginoon, and except you repent, you shall all likewise perish. Maliban na kayo magbago, mapapahamak kayong lahat. You should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. For people will love only themselves and their money. Check yourself. Sabi mo sa katabi, check yourself. Anong mahal ng tao? Sarili niya at pera. Anong mahal ng tao? Anong mahal ng tao? Sarili niya at pera. But people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. Isipin mo, nagkamali yan ng tao. Nagkasala na sabihin natin, yun ang laman ng utak mo hanggang sa ngayon. Why? Nananatili yung spirit or demons of unforgiveness. And have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Isaiah chapter 5, verse 20. Maghintay kayo because before the rapture, magkakaroon ito ng persecution. Sinasabi ng Galatians, sabi niya, those who are born in the flesh will persecute those who are born in the spirit. Pakiclick mo muna yun. So kung may mga kasama kayo dyan, na pinipersecute kayo because of your faithfulness and your obedience, paying the price in obeying to the Lord Jesus Christ, meaning yung tao niya na hindi siya born again, be ready. They will be, sa Galatians, those who are born of the flesh, persecutes those who are born of the Spirit. Kaya maraming mga nagpapanggap ng mga Kristiyano pagdating sa kanilang trabaho, opisina o negosyo, tamimi sila. Why?
Because hindi sila mga tunay na anak ng Diyos. They don't have the Holy Spirit. But as then, he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Nakita ninyo? Kaya, look at yourself now. Ilan kaya dito ngayon ang tunay na anak ng Diyos? Now go back to 10. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends. Be reckless. Nakita nyo? So kahit kaibigan mo, they will betray you. At nangyayari sa akin yan. They will betray you. Jesus Christ, nangyari sa kanya. Joseph was betrayed. Moses was betrayed. At halos lahat sila, they were betrayed. So kung ito nangyari sa kanila, expect na yung mga kaibigan mo, one of these days, they will betray you. Why? Because the people who are born after the flesh will persecute those who are born in the Spirit. So sabihin nila, huwag tayo dyan kay Apostol kasi iba yan eh. Hindi natin mano yan. Iba sa atin eh. We need to play the game of the other side. Gawin mo yan. Gawin mo. Next verse. They will act religious. Kaya palagi mong naririnig sa akin, kung ikaw naririto ka, what is the purpose? What is your motive? Ikaw ay naririto just to show your physical body na ikaw ay anak ka ng Diyos without proving it with the evidence? Hindi ganoon ang Diyos. You cannot hide the things that the Holy Spirit is doing. Hindi pwedeng itago. If you have the Holy Ghost, then that Holy Spirit will explode because He is dynamite also. Yan ay dynamite yan. They will act religious, but they will reject the power that would make them godly. What's the power? The power, meaning the Holy Spirit that gives the ability. The Holy Spirit that transforms your life from the inside out. Stay away from people like that. Nakita niya? So, ano pala itong rapture na ito? Makinig kayo mabuti. Now, concerning and how, when all this will happen, dear brothers and sisters, we don't really need to write you. Verse 2, for you know quite well that the day of the Lord's return will come unexpectedly, like a thief in the night. Kinig kayo mabuti. When people are saying everything is peaceful, so that is the mind conditioning right now. May pera ka, may bahay, okay na. Peace na, may peace. In fact, that is the result of this peace negotiation. Magkakaroon muna ito ng pansamantalang peace to fulfill the prophecy of God and to prepare the rapture and also the reign of the Antichrist. Even people are saying, when people are saying everything is peaceful and secure, then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman's labor pains begin, and there will be no escape. Sa King James Version. Makinig kayo mabuti. And so, if you don't have the fire of the Holy Spirit, repent. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon woman with child, and they shall not escape. Now listen, in the book of Revelation, makikita mo ang tunay na mga anak ng Diyos dito at ikaw mismo. Because you have that joy and excitement to meet Jesus Christ in person in the clouds. In the book of Revelation, sinabi niya doon, and the Spirit and the bride. Bride means the church, the true church of Jesus Christ. Ayan. And the Spirit and the bride say, come. And so, ang tunay na anak ng Diyos, makinig kayo mabuti, full of joy, excited palagi every day of their lives. Lord Jesus, with the Holy Spirit speaking in their heart, saying, come, Lord Jesus. Come.
Lord Jesus, hindi yung bigyan mo pa ako, Panginoon, ng pera. Bigyan mo pa ako ng sasakyan. Bigyan mo pa ako, Panginoon, ng bahay. Bigyan mo pa ako ng mas malaking kita. Lord Jesus. Ito ang tunay na attitude ng mga anak ng Diyos. Paano ka maging anak ng Diyos? Repent. Know God. Kailangan makilala mo ang Diyos in person. Ma-encounter mo siya. That there's only one God and true God. And Jesus Christ, whom He sent. Bawat anak ng Diyos, makinig kayo mabuti, dapat excited kayo to meet Jesus Christ in person. But if this is not your attitude, meaning hindi ka tunay na anak ng Diyos. Why? Makinig kayo mabuti. Ang rapture is intended only para lang sa mga tunay na anak ng Diyos. Tunay. Sino ba ang tunay na anak ng Diyos? Makinig kayo mabuti. Those who have repented. Nasa kanila talaga ang Holy Spirit. Ano ang proof ng Holy Spirit? Living with the fire. Testifying about Jesus. Making disciples. Preaching about repentance. Makinig kayo, Romans chapter 10, verse 9 to 10. Ito ang tunay na anak ng Diyos. The signs na ikaw makapagsasabi ka na anak ka ng Diyos. You can say to yourself that you are a child of God, not by grace. Hindi mo pwedeng sabihin na, sasama ko sa rapture by grace. No. Grace cannot be applied anymore. Okay. That if thou shalt confess with thy mouth, listen, ito yung mga tunay na anak ng Diyos. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10. For when with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So anong evidence ng tao ikaw ay born again ka? How can you say to yourself, prove to yourself that anak ka ng Diyos? Every moment of time, sino ang kaharap mo? You speak about Jesus. Why? For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So dito nagpapatunay na anak ka ng Diyos. You are saved. Why? Paggising mo sa umaga, the Holy Spirit is always inside of you. Naghihintay siya na kausapin mo. Hindi yung kausapin mo yung kadil mo, hindi yung katrabaho mo, hindi yung manager mo, hindi may-ari ng kumpanya, but God who dwells inside of you. Ano ginagawa mo? Are you talking with the Holy Spirit? You're not talking about the needs of the flesh, but the Holy Spirit. Hindi, paglabas mo. Sino ang tao makaharap mo? Sino man siya? Presidente man siya ng Pilipinas? Sino man siya? May-ari ng kumpanya? Talk about Jesus. Speak about Jesus. Why? For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. The rapture is only for the children of God. Hindi sa lahat ng tao. Kaya yung mga tao natatakot sila sa rapture because hindi sila mga anak ng Diyos. Sa mga tunay na anak ng Diyos in the book of Revelation, laging sinasabi, Lord Jesus, come. And the Spirit, the Holy Spirit, at saka niyang sarili, saying, Lord Jesus, come now. Come now. Come now, Lord. Come now, Lord Jesus. Come now, Lord Jesus. Come now, Lord. I'm excited to see you. I'm excited to meet you in person. So ito yung mga tao na kasama sa rapture. Makinig kayo mabuti. Gusto kong iwanan sa inyo at itutuloy natin ito next Sunday. Kung si Kristo ang buhay niya ay hindi sa Kanya, galing langit yan. John chapter 5 verse 26. Listen. Kaya hindi sapat na ikaw nandito. Maganda na nandito tayo. Dapat nakasama mo pa lahat, buong pamilya mo, mga kaibigan mo, kasama mo sa trabaho. Pero tingnan niyo mabuti. For as the Father hath life in Himself, so hath He given to the Son to have life in Himself. Sino the Father? The Holy Spirit.
So kung ang Holy Spirit ay nagbigay ng buhay sa katawan ni Kristo, galing langit yan. Ikaw pa kaya, galing ka lang sa alabok? Alabok ka lang. And you value so much of your body and the needs, the things of the world. When Jesus Christ came on earth, galing langit yan. Hindi niya inibig minahal ang kahit anumang bagay. He came with nothing. He died with nothing. Pero ikaw, alabok ka lang. Masyadong pinapahalagahan mo ang iyong katawan at pangangailangan dito. Sinasabi mismo ni Jesus, for as the Father had life in Himself, so had He given to the Son to have life in Himself. Kung hindi ka bibigyan ng buhay, salvation, alam niyo ba, dalawa kasi yung buhay na yan eh. The first breath, makinig kayo mabuti, in the book of Genesis, He breathed the nostrils of Adam, he became the living soul. Pero ibig sabihin, hindi ibig sabihin na ligtas yan. No. Ganon din sa bawat isa. There is a difference between the breath and life. Iba yan. Breath is just good for the body, but life is eternal. Eternal. There's no death in life. Walang kamatayan yan. Why? In the book of John, chapter 6, verse 63. Amplified version. The Spirit alone gives eternal life. Makinig kayo mabuti. So without the Holy Spirit in your life, you don't have that eternal life. Hindi ka makakasama sa rapture. Human effort accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and life. Only the Holy Spirit gives eternal life. Jesus Christ is the Redeemer. He laid down His life, His body, His blood on that cross of Calvary para i-reconcile ka sa Diyos. But you need to repent. You need to repent. Magbago ka. Hindi mo kailangan ang panibagong religion. Hope Church is not a religion. Hope Church cannot save you, nor myself can save you. Hindi pwede. Only Jesus Christ. I said, only Jesus Christ. The Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and their life. Makinig kayo mabuti, gusto maintindihan nyo, the rapture is only for the people of God, yung tunay na anak ng Diyos. Kapag hindi ka tunay na born again, makinig kayo mabuti, hindi ka makakasama. At pag hindi ka nakasama sa rapture, wala kang pag-asa. You're going to spend your eternity in hell. Forever and ever and ever. So the rapture is only for the children of God. Kung anak ka ng Diyos, excited ka. And because you are a child of God, excited ka, ano gagawin mo? Preach repentance. Kanino? Sa school nyo, mga classmates ninyo. Hindi lang sapat kayo na nagpe-preach dito. Hindi. Doon sa school. Tell them what God has done for you at kung paano naawa ang Diyos sa inyo. Sa inyong opisina, sa inyong kapitbahay. If you are not doing that, then hindi ka tunay na anak ng Diyos. I tell you, you are not a child of God. Preach no religion. Preach Jesus Christ and the Word of God. Sabihin mo kung anong ginawa ng Diyos. Paano naawa ang Diyos sa iyo? Kaya nga, yung buhay ko, lagi kong sinasabi kung paano naawa ang Diyos sa akin. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng Word of God. We are proving myself. Kaya maraming nagtatanong sa akin, paano nangyari sa'yo? Well, itong ginawa ng Diyos sa akin. Narinig mo ba, tinig ng Diyos? Yes. Nakita mo ba ang demonyo? Yes. Kaya ganito ako. Kasi siyempre, kilala ka nila na masamang tao ka dati. Kaya ano man ang kalagayan mo dati, yung mga taong dati-dating kasama mo, sila ay witness na ikaw ay tunay kang anak ng Diyos. Or hindi. Sila ang makapagsasabi, tunay kang anak ng Diyos or hindi. So the rapture is for the children of God only. Totoong anak ng Diyos, they have the Holy Spirit. So ang rapture ay para lamang dyan. Yung hindi anak ng Diyos, hindi makakasama. Nawang tanong dito ngayon, ano bang ira-rapture? Yung bang katawan mong yan? Hindi. Hindi. Hindi yung katawan mong yan. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Anong gagawin ng Diyos? In the twinkling of an eye, in the book of 1 Corinthians, for this mortal body must be put into immortality. Nakikita. 1 Corinthians chapter 15.
papalitan ito ng Diyos in the twinkling of an eye. Kumbaga, tapos na. So, yung katawan mong yan, hindi yan papasok sa langit. No. Yung katawan yan na inaalagaan mo at ipinagdamot mo para pakilusin ito ng Diyos, ipinagdamot mo, sinarili mo yan. So, wait and reap the consequences. Some in the lake of fire. In the lake of fire. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead in Christ, the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So, in the twinkling of an eye, we shall be changed. We shall be changed. Ibig sabihin, segundo lang yan. It's a matter of second. Your body will be changed into immortality. Next verse. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. 54. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, they shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Kasi hindi ka na mamamatay. Wala nang sakit. Wala nang cancer. Wala nang sakit sa tiyan. Wala nang sakit sa puso. Makinig kayo mabuti. Excited lang ang tao kung anak ka ng Diyos while this message is being preached now. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, no. Because you love yourself and the things of the world more than loving God. So kung ganitong buhay mo, anong masasabi ko sa iyo mula sa mga kabataan to the adults? Repent now. Repent. Magbago ka na. Itutuloy natin ito next Sunday.